Philippine Revolution o ang himagsikang Pilipino ay sumiklab noong 1896 hanggang 1898 sa pangunguna ng samahang KKK o ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Binuo ang grupong ito dahil sa kagustuhang makalaya mula sa 333 taon na pagkakakolonya ng Espanya nang hindi makamit ng La Liga Pilipina ang independence sa mapayapang paraan. At sa patuloy na pagtugis ng mga Espanyol sa kanilang mga miyembro at lalo na nung ipinatapon si Dr. Jose Rizal sa dapitan, namulat sila na ang tanging paraan upang makalaya ang Pilipinas sa pagkakakolonya ay sa dahas ng pakikipaglaban lamang. Noong panahong ito, ang Espanya ay may malaking problema sa iba pang kolonya nito, katulad na lamang ng pagrebelde ng Cuba noong 1895, na kung saan lumubog ang USS Maine, isang battleship sa Havana Harbor sa Cuba. Dahil dito, naghimagsik ang US sa Spain sa pamamagitan ng pag-occupy sa mga kolonya nito, at isa na rito ang Pilipinas. Ngunit bumalik muna tayo sa umpisa na katipunan. Sa ilalim ng KKK, may dalawang grupo na po. Nagdiwang ni Bonifacio at magtalo ni Aguinaldo. Noong una ay nangangalap pa lamang ng influence ang KKK at nagbabalak pa lamang na maghimagsik ng giyera ang katipunan sa mga Kastila, ngunit dahil sa pagkakadiskubre sa kanila ng Espanya ay tuloy na nilang idineklara ang paghihimagsik sa mga Espanyol. Hindi naging maganda ang kinalabasan ng mga laban ni Bonifacio. Ngunit sa Cavite, kung saan nakipaglaban sina Mariano at Alvarez at ang mga pinsan niyang sina Baldomero at Aguinaldo na siyang magdalo ay nanalo ito. Dahil sa resultang ito, naging mainit ang laban ni Bonifacio at Aguinaldo sa pagiging supremo ng katipunan, na sa katunayan ay nanalo si Aguinaldo bilang presidente in absentia. Ngunit hindi ito kinikilala ni Bonifacio dahil sa paniniwalang nandaya ang grupo ni na Aguinaldo. The Cry of Pugad-Lawin. Nang madiskobre ng mga Espanyol ang katipunan, agad na nagpatawag ng pag-uusap si Andres Bonifacio sa bahay ni Juan Ramos sa Pugad-Lawin noong August 13, 1896. Si Juan Ramos ay anak ni Melchor Aquino o Tandang Sora na kinilala bilang ina ng katipunan. Tinanong ni Bonifacio ang mga katipunero kung kaya ba nilang ialay ang kanilang buhay para sa kalayaan ng inang bayan. At ang sinagot ito ng lahat ng katipunero na kaya nila, maliban sa isa na si Teodoro Plata na para sa kanya ay masyado pang maaga. Dahil sa katapangan na pinakita ng mga katipunero, pinunit nila ang kanilang mga sedula. Tanda na sila ay wala na sa ilalim ng gobyerno ng Espanya. Pagkapunit ng sedula, sumigaw ang mga katipunero ng mabuhay ang Pilipinas na siyang kinilala bilang sigaw ng Pugad-Lawin. Kawit Revolt. Naganap noong August 31, 1896. Dahil sa kanyang posisyon bilang mayor ng Kawit, Cavite, naging madali kay Emilio Aguinaldo ang binigay sa kanyang misyon. Nagpanggap siya na nilusob ng mga tulisan kaya humingi siya sa gobernador ng mga tauhan upang maprotektahan ang Kawit, ngunit hindi pumayag ang gobernador dahil lahat ng mga gwardiya sibil ay nakikipaglaban sa Maynila kung saan naghimagsik si Bonifacio. Nagpanggap na nainis si Aguinaldo at pumunta ng Kawit kasama ang ibang mga katipunero. Nilusob nila ang munisipyo na kung saan agad namang sumuko ang mga gwardiya sibil. Lahat ng mga sumuko ay hinihikayat niyang sumali sa revolusyon at lahat ng armas na para sa mga gwardiya sibil ay napunta sa katipunero. Dahil sa naging resulta sa Kawit, Cavite, mas nabuhayan ng mga magdalo upang lumaban noong September 1 hanggang September 3, 1896. Nagmarcha ang mga katipunero sa lungsod ng Imos
kung saan ang mga Espanyol at Fraile ay naghihintay para sa mga rebelde sa simbahan. Dahil sa mga baril ng Espanyol, hindi nila nalusob ang simbahan, ngunit sinabuyan nila ng petroleum ang simbahan at pinaapoy na naging dahilan para magpanik ang mga nasa loob at kusang lumabas. Dahil dito, napasa kanila ang simbahan na kung saan 13 praile ang nahuli at ilan sa mga ito ay pinatay. Noong Abril 1877, inutos ni Aguinaldo ang pagtakip kay Bonifacio at sa kapatid nito na si Procopio at tinatulan nito ng pagtataksil sa Katipunan. Ngunit dahil sa kalagitnaan nito ng pakikipaglaban sa Espanya, marami sa kanila ang tumutol sa pagpatay sa magkapatid na Bonifacio. Ngunit natuloy ang pagpatay sa magkapatid na Bonifacio noong Mayo 1877. Nang taon ding ito, nagkaroon ng kasunduan si Aguinaldo at ang Espanya na kilala bilang Pact of Biak na Bato, na kung saan ay nakapaloob dito ang pagtatapos ng Philippine Revolution. Ilan sa mga membro ng Katipunan ay tutol sa naging desisyong ito dahil isa itong kataksilan sa pangako ng Katipunan. Isang taon matapos ang pagkamatay ni Bonifacio, lumubog ang USS Navy Havana Harbor sa Cuba. Kaya naman nagdeklara ng gera ang US sa Spain. Sa pamumuno ni George Dewey, natalo nila ang Spanish Navy sa Battle of Manila Bay na naging paraan upang makontrol ng US ang sakop ng Manila. Noong May 19, nakipag-alyansa si Aguinaldo sa US. Makalipas lamang ilang buwan ng pakikipaglaban. Halos kontrolado na ng Katipunan ang mga probinsya habang nasa ilalim pa rin na Espanya ang mga bayan. Noong June 12, idineklara ang independence ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Teheras Convention na nangyari noong March 22, 1897 sa San Francisco de Malabon na ngayon ay General Trias na sa Cavite. Ito ang kapulungan ng mga Katipunero ang magdiwang at magdalo upang pag-usapan ang depensa sa Cavite na humantong sa botohan. Kinuwestiyon ni Severino de las Alas, ano nga ba ang Katipunan? Ito ba ay isang demokratikong gobyerno o isang monarkiya? Ayon kay Bonifacio, ang Katipunan ay isang republika at demokratikong gobyerno. Dahil sa kaguluhan, humantong ito sa botohan na kung saan nanalo si Emilio Aguinaldo na may 146 votes out of 256 voters. At siya ang tinuring na bagong presidente ng Republikang Pilipinas. The Pact of Biak na Bato, ito ang kasunduan nila Emilio Aguinaldo at ng Espanya na tumigil sa himagsikan noong December 15, 1897. Nangako ang Espanya rito na magbabayad sila ng 800,000 Mexican pesos at pagpapatawad sa mga rebelde sa kapalit ng pag-alis ni Aguinaldo sa bansa. Matapos mabayaran ng Espanya si Emilio Aguinaldo ng 400,000 Mexican pesos, agad itong nagtungo sa Hong Kong noong December 27, 1897. Dahil sa naganap sa Cuba, ilang mga opisyal ng US ang dumulog kay Aguinaldo upang hingin ang kanyang tulong na matalo ang Espanya. Para naman kay Aguinaldo, nangako ang Amerika na sa oras na matalo nilang Espanya, ang Pilipinas na ang mamumuno ng sarili nila. Mas na nakuha ni Emilio Aguinaldo ang Maynila na kung saan nilagyan nila ng harang ang Pasig River upang hindi makaalis at hindi rin makapasok ang mga Espanyol sa Maynila. Akala ni Emilio Aguinaldo na kamtanan ng Pilipinas ang kalayaan noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite, ngunit para sa Amerika at Espanya, wala itong kahalagahan. Ngunit, para sa Espanya at ang US,
ang ginawa ni Aguinaldo ay wala lang. Para sa kanila, ang June 12 ay ang opisyal na pagtatapos lamang ng gyera ng mga Pilipino sa Espanya. Dahil sa problema sa Pilipinas at halos okupado na rin ng US ang Pilipinas. Pinili na lamang ng Espanya na ibenta ang Pilipinas sa US na mas kilalang Treaty of Paris. Sa ilalim ng Treaty of Paris, naibenta ng Spain ang Pilipinas sa halagang 20 milyong dolyar. Yan man para sa ibang Pilipino, ang pakikipag-alyansa ni Aguinaldo sa US at ang pagputos niya sa pagtatay kay Bonifacio ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa rin lumaya ang Pilipinas kahit na ilang buhay pa ang masawi sa himagsikan. At para sa ibang katipunero, si Aguinaldo ay naging taksil sa kung anong pinangako ng katipunan ng mabuo ito, ang mapalaya ang Pilipinas sa mga dayuhang mananakop. Sa gabi ng 29, sisimulan na natin ang revolusyon. Tayo ang magtatagumpay dahil tayo ang mga anak ng bayan. Tayo ang nagmamayari sa